Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Attorney G, isang magaling na abogado na social media influencer. Isinare ni Attorney G ang post ng Philippine Star. Ang title, Marcos Administration starts 2026 with reenacted budget. Nako, masama ito. Sinasabi ng Anti-Claire na ayaw daw ng Pangulo ng reenacted budget. O ano ngayon? Hindi na pirmahan ang budget noong December 31. Kaya reenacted tayo ngayon. So ano ang epekto ng reenacted budget? Ito, pinaliwanag ni Attorney G. Sabi niya, nangyari na po ang pinakaunang pangakong napako ngayong taon ng ating Pangulo. Dahil hindi natapos ng palasyo ang pagsusuri at pagpipirma ng 2026 budget ng bansang ito. Kahit nangako itong walang magbabakasyon at walang matutulog sa palasyo hanggat hindi nila natatapos ang bagay na ito. Last year, ganyan din eh. Nangako rin na busisihin, mag-overtime. But at least last year, napirmahan nila on time. Before December 31 napirmahan. Kaya lang, grabe naman. Most corrupt budget naman yung pinirmahan nila last year. Ngayon, natakot na sigurong pumirma. Kaya hindi pinirmahan. Pinag-aaralan pa daw. Para po sa kaalaman ninyo, ang pagsasagawa at pagpapasa ng taunang budget ng gobyerno ay parang thesis ninyo noong kayo po ay nasa kolehiyo. Ito po ang pinakamahalagang bahagi ng magiging grado ninyo. At dahil sa pangyayaring ito, parang hindi nakapag-submit ng thesis on time ang ating Pangulo. At dahil dito po, automatic reenacted na po ang 2025 budget para sa taong ito. Ang budget na tinaguriang pinaka-controversial at pinakamaruming budget sa kasaysayan ng Pilipino. At dahil reenacted po ito, ayon na rin sa Article 6, Section 25, Paragraph 7 ng ating 1987 Constitution mismo. Makakapagpasahod pa rin naman po ang mga kawani ng gobyerno. Ngunit, wala po silang increase at bawal pong mag-hire ng mga panibagong empleyado. Wala pong ipapatupad na mga bagong proyekto. Maliban na lang sa mga kontrobersyal na proyekto na aprobado na sa lumang budget na ito. Ngunit may karapatan pa rin po ang ehekutibo na gastusin ang mga natitira pang pundo sa pamamaraang gusto nito. Sa madaling salita, tatakbo pa rin ang gobyerno, masaya pa rin ang ating mga pinuno, ngunit ang ekonomiya natin ang apektado kung saan umaasa ang buong sambayanang Pilipino. Happy New Year na lang po sa mga mahilig mangako sa inyo. Ayan. So, mga experts nagsasabi na may masamang epekto sa ekonomiya ang reenacted budget. Ako nga baka ibabalik nila yung mga babalik yung mga, 'di ba, ang mga palpak na flood control na i-budget na isama sa budget last year. Baka uulitin nila, ano ba 'yan? So, to me, this is a bad sign for this administration, itong reenacted budget na ito. Sinasabi pa naman ng Pangulo, babawiin natin ang tiwala ng taong bayan.
So ngayon, reenacted. Happy ba kayo, mga kaibigan? Na ang pinakamarumi, pinaka-corrupt na budget ay yun pa rin ang ating susundin ngayon. To me, nakakatakot eh. So, kailan nila pipirma ng budget? Sabi ni Executive Secretary Recto, it will take them around 1 week to review yung isinubmit ng Kongreso. So kung 1 week, so next week pa nila pipirmahan. So kawawa ang bansa natin. Pero mo yan, uulitin na naman nila ang mga flood control projects. But anyway, granting na napirmahan na, no, at babalik na sa 2026 budget. Marami pa rin ang kumukutya sa 2026 budget na punong-puno pa rin ito ng pork, ng katiwalian. Mabuti na lang nandyan yung Makabayan Black. At saka, hindi lang Makabayan Black, kahit yung mga minority congressmen and minority senators. Ang mga senador, si Senator Amy, Senator sino to? Senator Marcoleta, diyan sa Kongreso, Kamara, nandiyan sina Congressman Edgar Erese, Congressman Libeste, basta mga minority, Makabayan Black, punong-puno ng pork barrel ang 2026 budget. Kaya ano pa rin walang pagbabago. Talagang napakahina ang leadership ng ating Pangulo kasi hindi niya maipatupad yung gusto niyang mangyari. Ang nasusunod pa rin itong gusto ng mga mambabatas. Ang daming mga ayuda. Grabe, doble, triple ang ayuda ngayon. Nawala nga tuloy, wala nang mga flood control sa 2026 budget. Kailang ang ayuda lumubo ng husto. AX2 pad, ano pa yung MAIP, name it, local support to support to local government, farm to market road. Yan na yung mga yung mga natipid sa flood control inilagay diyan sa mga at tuloy pa rin ang kanilang ligaya. God save the Philippines. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ano ang yero nga ipanghatag sa mga tao na po 11 kapamilya sila. Matagaan og yero. Og tuwa ang baong ilang kargahan. Si Chinibel, si Aritipin, si Titing, tigsalin mo kain ka na. Naman yan! Kanapon lang Muna ni ang mga lansang nga ilang nakuha. Og karon muna ni ang ikarga lang niya og motor ang iya tungod kay puno na kay ang bao tungod kay 11 sila ka pamilya. Duha ka bao-bao. Og karon abot na gyud ang yero sa gitabang sa mga tao. Og karon abot na gyud ang yero nga ikaduha nga bao. Og karon mao na ni ang atop nente sa natagaan na mo og yero.
Lata na gid ka ayo. Pila na din anti katuig imong balay? 30 na. 30 na katuig. Pat sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga natagaan ako. Gusto na ang ato. Salamat ante.